Hey guys! Welcome back sa ating YouTube podcast entitled Negosyo Lang Tayo. So for today, ang topic na pag-uusapan natin ay ang mga franchise business na dapat mong iwasan. Ayan. So, very interesting topic, no? But actually, no, hindi naman tayo magsasabi dito ng actual brand or actual company or business na talagang literal na dapat mong iwasan, no. Ang pag-uusapan natin more on general concept, mga red flags ng isang franchises na kapag nakita mo yung red flag na yun, dapat hindi mo na siya i-franchise. Dapat iwasan mo na siya. At dapat maghanap ka na ng iba. Okay? So babanggitin natin lahat ng mga red flags na pwede nyong mahanap sa bawat mga franchisees at franchises na dapat nyong iwasan. Okay? So, let's start. So, first, background lang dito sa topic na to, no? So, bakit ko siya gustong pag-usapan or bakit ko siya gustong i-topic, no? Unang-una, for the longest time, no, napakarami kasing mga negosyo na pumapasok sa franchising. Ang konsepto kasi ng pagfa-franchise ay hindi, additionally, para gawing negosyo, yung negosyo mo. Okay? Kasi initially, may negosyo ka na eh. Either Jollibee ka, yun na yung negosyo mo, nagbebenta ka ng mga burger, spaghetti. Ngayon, paano mo gagawin negosyo yung negosyo mo? Ipapa-franchise mo. Okay? So, papahiram mo yung logo mo, papahiram mo yung mga produkto mo sa isang tao na willing magbayad sa'yo para gamitin niya yung trademark mo. Okay? Yung logo mo, lahat, merchandise mo, yun ang franchising. Tulad ng napag-usapan natin past episode, no? Pero, may mga negosyo kasi, ito yung reason eh, may mga negosyo kasi na hindi pa naman talaga establish yung business, hindi naman talaga masyadong kumikita, at wala naman talagang purpose magnegosyo. Ang purpose lang nila is makapagbenta ng franchise. Okay? Yung ibig ko sabihin is, wala naman talaga silang intention na magnegosyo ng sarili nila. Na, for example, ako, nagtitinda ako ng, sabihin mo ng kwek-kwek, fishball, mga tusok-tusok. Ngayon, wala naman talaga ako intention magbenta nito eh. Ang gagawin ko lang, ipopromote ko itong mga produkto ko, itong brand ko, tas ipapa-franchise ko. Kayo na bahala magbenta. Pero ako, ang kita ko is yung franchise itself. Yung mga franchise fee nyo. Yun ang kita. Yun ang kinikita ng mga ganitong klaseng negosyo na dapat nyong iwasan. Kaya gusto ko siyang i-topic. Ngayon, medyo mahirap makita kung sino ba tong mga franchisors na kailangan nating iwasan, no? Para hindi tayo mabiktima ng ganitong, actually hindi naman siya scam, pero napakapangit na business model nun or business structure na kumikita lang ang isang negosyo dahil lang sa pagpa-franchise ng mga tao, dahil lang sa franchise fee, dahil lang sa mga monthly royalties. Ayan, 'di ba? So doon lang sila kumikita eh. Okay, sorry, nagsalita si Siri. Okay, so doon sila kumikita at hindi 'yon ang essence ng pagfa-franchise, okay? So ngayon, sisimulan na natin ang mga red flags na dapat nating iwasan sa mga franchisors. First, not the first mover. Okay, so ano bang ibig ko sabihin dito sa not the first mover, no? Kasi sa isang negosyo, ang isang negosyante, kailangan innovative ka, kailangan transformative ka, kailangan meron kang tinatawag nilang concept na blue ocean, 'di ba? Ibig sabihin, kaya mo maglabas ng produkto na bago, innovative, at talagang makakagulat or makakashock sa mga tao at mako-curious na bibili sa'yo at papatok yung negosyo mo. Okay? So, marami ng ganun. 'Di ba? For example, Potato Corner. Si Potato Corner, kinuha niya ang isang basic concept na laging ino-order ng mga tao sa fast food. Ano yun?
French fries. At nilagyan niya ng twist ito. So, naglagay siya ng, kasi usually, no, sa isang, for example, Jollibee, McDonald's, plain lang naman yung fries na nakuha natin eh. Pero kay Potato Corner, naglagay siya ng twist. 'Di ba? Merong cheese, merong kung ano-anong flavor na hindi ko kabisado, 'di ba? So, naglagay siyang twist at naging convenient ang pagbili ng French fries kay Potato Corner. So, yun ang pagiging first mover. Okay? Yun ang pagiging innovative sa isang produkto. Ngayon, sabihin natin na merong gumaya kay Potato Corner, which is totoo ha, napakaraming gumagaya kay Potato Corner. Ngayon, dapat ba kayo mag-franchise sa kanila? For me, isa yun sa mga red flag, 'di ba? Unang-una, bakit ka nagpa-franchise? Dahil sa brand, dahil sa customer loyalty, dahil sa pagiging first mover ng brand na yon, at dahil sa pagiging innovative ng owner ng brand na yon. Ngayon, kung magpa-franchise ka ng copycat, kung tawagin natin, ng brand na yon, anong ma-expect nyo? 'Di ba? Tinamad lang siya, kinopya niya lang yung konsepto, 'di ba? So maraming factors eh. Well, hindi ito pangkalahatan dahil syempre alam naman nating andyan si Jollibee, andyan si McDo, 'di ba? Well, big brands na 'yon, 'di ba? They have their own thing. Pero ang sinasabi kasi natin dito is more on the lower scale of the businesses. Katulad ng mga kiosk at stand businesses, 'di ba? So, napakaraming gumaya kay Master Siomai, Siomai House, Kala Potato Corner, Zago, and everything, napakadami. Ngayon, ang nagiging disadvantageous yun sa mga franchisees dahil sino ba ang hahanap-hanapin ng mga customer? Kung hindi yung unang-unang brand kung saan nila natikman yung produkto na yun. Okay? Again, tulad ng sasabihin ko, hindi applicable ito sa lahat. Okay? Dahil syempre, for example, sa mga coffee franchises natin, marami talagang pumatok na alternative kay Starbucks, 'di ba? Kay Coffee Bean, kay Tim Hortons, 'di ba? But again, tulad ng sabi ko, hindi ito applicable sa lahat. Okay? So isa lang 'to sa mga red flags na pwede nyong gawing senyales or sign na parang medyo shaky ako dito sa franchisor na to or dito sa konsepto na to. Okay? So that is number 1. Let's go to the next one. Number 2, which is for me, this is the most important thing. No own franchise. Okay? So, anong ibig ko sabihin nito? Actually, ito yung intro ko kanina. So, for example, ako ang franchisor. Ako ang may-ari ng negosyo. Ngayon, gusto kong ipa-franchise tong kwek-kwek business ko. Pero, hindi ako magtatayo ng sarili kong kwek-kwek business. Gagawa lang ako ng mga store design, gagawa lang ako ng mga picture ng mga produkto, susubukan kong magluto, pipicturean ko, popost ka sa social media, open for franchise, 20,000 lang, negosyo lang tayo, kwek-kwek, 'di ba? So, maraming maiengganyo na, ay, ang mura naman mag-franchise nito, 'di ba? Pero kung iisipin nyo, gaano nga ba talaga kamahal or kamura magtayo ng sarili mong negosyong tusok-tusok? Aabot ba yun ng 20,000? 'Di ba? So, ang objective lang ni franchisor dito ay ibenta or kumita from the franchisees itself. Hindi primarily doon sa negosyo niyang pagbebenta ng mga tusok-tusok. Okay? So, eto guys napakaraming ganito. Okay? Ang dami-daming mga negosyong ganito. Si company itself, si franchisor, wala siyang sariling pagmamay-ari ng kanyang negosyo. Ibig sabihin, for example, negosyo lang tayo kwek-kwek. Negosyo lang tayo tusok-tusok. Sabihin nating 10 ang nag-franchise sa akin or sa 10 ang branches ko. Dun sa 10 branches ko, wala akong pagmamay-ari dun. Lahat yon franchisees. Anong mapapansin nyo dun? Ibig sabihin, walang dedikasyon mismo si franchisor sa brand niya. Wala siyang tiwala mismo sa brand niya. Kasi bakit hindi mo ika-company owned yung business mo? 'Di ba? Natatakot ka ba? Hindi ka ba tiwala sa concept mo?
Or baka iba lang talaga yung pag gusto mong pagkakitaan. Magandang example dito, si Alphamart. Alphamart nung una, hindi talaga masyadong tinatangkilik. Pero ngayon, napakaraming Alphamart at halos kasi number na siya ni 7-Eleven around South di ba? Sa South area At ang dami ng customer ni Alphamart, sikat na siya. Pero, hindi siya nagpapa-franchise. Doon mo makikita yung dedication. Doon mo makikita na maninindigan ako sa brand ko, maninindigan ako sa concept ko, at hindi ko siya ipapa-franchise. Dahil, baka kasi masira yung brand ko kapag pina-franchise ko siya. Again, isang factor yan. 'Di ba? Kaya hindi nagpapa-franchise ang ibang negosyo dahil gusto nilang i-keep yung brand image nila kasi sometimes kapag pina-franchise mo, hindi na-handle ng maayos ng franchise yung negosyo, nasisira yung brand, 'di ba? Nagkakaroon ng bad review or bad feedback yung mga customer which impacts the brand itself. Tama, 'di ba? So, doon tayo nagkakaroon ng problema. Ngayon, si Potato Corner, example, magandang example si Potato Corner. Yung first actually ang dami, yung first of many branches ni Potato Corner, lahat yung company owned Kailan lang nagbukas si Potato Corner ng franchise 'di ba? So, doon mo makikita na tiwala talaga si Potato Corner sa brand niya at talagang meron siyang dedication at ownership sa sarili niyang negosyo. Okay? So, until now, may mga company-owned pa rin na kinukuha si Potato Corner. Same with 7-Eleven. May mga stores din si 7-Eleven up to this day, na talagang sila mismo ang nag-manage. Hindi nila pinapa-franchise sa iba. May mga other areas na for other franchises, but may mga areas na for 7-Eleven company only. Okay? For Philippine 7 lang. So, dun mo makikita. Ngayon, kapag nalaman mo yung gusto mong i-franchise, ay walang company-owned business, matakot ka na. Matakot ka na. 'Di ba? Mag-isip ka na. Dahil, again, dun mo makikita kung dedicated ba ang isang negosyante or ang isang franchisor sa sarili niyang brand. Number 3, overly cheap and does not give brand premium. Napakaraming ganito. Actually, na-feature natin to dun sa mga franchise, mga pwede mong i-franchise under 50,000 pesos. Well, except kay Kettle Corn Except kay Kettle Corn. Masikat na kasi si Kettle For example, Siopaw business. Gusto kong magpa-franchise ng siopaw at siomai. Yan. So, etong negosyo lang tayo, siopaw at siomai, sabihin nating 15,000 lang all-in franchise. Uy, napakamura. All-in 15,000. Meron na ako sariling negosyo kung siopaw at siomai. Kung isipin mo, tulad ng sinabi ko kanina, magkano nga ba talaga magtayo ng sarili mong siomayan at siopawan? Diba? Magkano lang ang steamer? Pwede mo ang gawin sa rice cooker. Magkano lang ang supply ng siomai sa Facebook Market? Sa Shopee, sa mga tindahan, 'di ba, sa palengke, napakamura, hindi ka pa aabot siguro ng 15,000 pesos. 'Di ba? Panigurado naman meron kayong ref sa bahay na pwede mong paglagyan, pag-storean ng produkto mo, 'di ba? Again, sa mga franchise stores na nagbibigay ng mga overly low prices ng mga franchise, red flag yan, guys. Dahil bakit sila magbibigay ng mga sobrang babang franchise? Ibig sabihin kasi, walang value masyado yung brand na binibigay nila. Okay? Tignan mo si Jollibee. Jollibee, 50 million pesos. 7-Eleven, 5 million pesos. Kuya J, 20 million pesos. 'Di ba? Shakey's, 20 million pesos. Dahil they give premium to their brand. Yung franchise fee pa lang, million na Potato Corner, 'di ba? Very expensive din ang franchise ni Potato Corner. Same with Zagu, 'di ba? Same with Master Siomai, Siomai House, 'di ba? So Waffle Time, ang daming example na talagang medyo pricey, may low, may mid, may high, but yung mga overly cheap, yung mga sobrang babang mga negosyo talaga na nagpapa-franchise, for me, it's not worth franchising for. 'Di ba? It's not worth the money because if they can offer you
their franchise for that low, it means that you can do it yourself na mas mura. For sure, mas mura. Okay? Because they don't give enough brand premium. Again, purpose ng pag-franchise natin is for the brand. Ngayon, anong sense ng pag-franchise ng mura at no-namer yung kukunin mo? 'Di ba? Mas magandang gawin mo na lang sa sarili mo. Okay? Magtayo ka na lang sa sarili mong negosyo. Makakatipid ka pa. Okay? So, that is our third red flag na dapat niyong iwasan. Number 4, too good to be true. Ang daming ganito, lalong-lalo na ng pandemic, no? Napakaraming ganito mga too good to be true na mga franchises talaga. Yung mga franchises na mga online franchise, online franchisee daw, ganyan. Mga sobrang baba ng mga franchise na pwede ka na raw magtinda ng ganito, ganyan. Kikita ka ng ganyan. Kasi yung mga agent nila may mga flashy cars. Diba? So, ang daming mga ganito. And for me, hindi kayo dapat nagpapaengganyo, lalong-lalo na kung kayo mismo alam nyo na it's too good to be true, it's definitely not true. Okay? Lalo kasi ang dami, 'di ba? Parang sabihin nila sa iyo na 14,999 pesos lang meron ka ng ganitong klaseng stocks, online franchisee ka na, kikita ka ng ganito, yung mga agent naka-sports car. Unang-una, ano ba talaga yung online franchisee? 'Di ba? Ano ba talaga yung online franchisee? And meron ba talaga silang brand strength? Meron ba talagang silang brand premium? Yung product ba talaga nila is yung pricing is competitive compared to other businesses? 'Di ba? So, guys, again, when it's too good to be true, it's definitely not true. Okay? So, 'yon ang ating fifth na red flag. Next, negative feedback. So, dito na dapat aandar ang inyong curiosity, no? Ang inyong research skills, no? Kasi, syempre, may mga, lalong-lalo na ngayon, no? Sa age ng social media, may mga franchisors na talaga na ma-manipulate yung social media, na mag-hire sila ng maraming tao just to post yung ganitong klaseng product na, this is effective, this is new, this is innovative, this will help you earn money, 'di ba? Parang ang daming ganun na you will earn 100,000 in a day, in a week, in a month, 'di ba? Sobrang daming ganun at napakadaling manipulate ng ganung klaseng social media status. Okay? So ngayon, anong gusto kong sabihin sa inyo? Mag-research kayo. Okay? So paano kayo magre-research? For me one thing that is very, very effective, but sinabi ko lang again, effective, okay? Not accurate, effective. Not 100% accurate, but for me, I think maybe it's 80% accurate. Magbasa kayo ng mga reviews sa Reddit, no? So you can just type, for example, Potato Corner, Reddit, franchise, lalabas yung Reddit forum. So, may mga franchisees kasi. May mga franchisees na nag-share ng experiences nila online doon sa Reddit forum at may mga nag-experience din ng kanilang mga experience sa pagfa-franchise itself. So, doon yung makikita kung bad or good ba talaga yung franchise na yun. So, you can search doon sa forum, check nyo kung ano ba talaga yung feedback. Again, may mga tao sa Reddit na of course, mga fake, mga naninira, maraming ganun. Okay? But majority, doon sa mga common thread na yun, definitely, they're telling their experience only lang talaga. Okay? So, ano pa? Ano pang next natin na pwede maging source? So, of course, andyan din yung mga sa social media. But then again, kailangan nyo mag-ingat. Okay? Kapag kita yung agent yun ng isang franchise, alam nyo ng bias na yun eh, 'di ba? Pero may mga franchises naman na talagang nag-share ng kanilang 100% honest review through social media, sa Facebook, sa Twitter, 'di ba? So, maraming ganun, okay? Or you can ask, negosyo lang tayo, 'di ba? So, you can
marami na kasi tayo na review dito sa channel na to. So, kung may gusto kong i-franchise na na-cover na ng channel na to, so pwede kayong manood. Kung gusto nyo pakinggan yung opinion ko, feel free to do so, 'di ba? So, ayan. So, marami tayong mga research na pwede nating i-conduct before tayo mag-franchise. Again, may rason kung bakit merong negative feedback ang isang negosyo. Okay? So, huwag nyo siyang i-disregard. Last but not the least, has a various range of unestablished brands. Actually, maganda rin to, no? Maganda rin topic to. Subtopic pala, no? So, ang isang franchise, maaari kasi siyang manganak ng brands, no? Sino ba magandang example dito? Jollibee. Started with Jollibee, na-acquire niya si Chowking, na-acquire niya si Greenwich, na-acquire niya si Burger King. Diba? So, nagkaroon tayo ng Big 4. So, actually meron pa. Mang Inasal, sorry, Big 5. Ba't nakalimutan ko si Mang Inasal? Mang Inasal, Big 5, okay? So, actually more on acquisition kasi yung ginawa ni Jollibee. But, sabihin na lang natin nanganak siya na nanganak ng concept. Pero, before ginawa ni Jollibee itong pag-expand ng kanyang brand, no, mapapansin natin na establish yung isa bago niya kuhanin yung isa. Okay? Si Jollibee, minake sure niya na establish si Jollibee bago siya nag-acquire ng Chowking. Then, after niya mapasikat si Chowking, ma-establish, nag-acquire na naman siya ng Mang Inasal. After that, Greenwich. After that, Burger King. Basta minimake sure ni JFC na establish yung brand niya. Ngayon, ano bang sinasabi ko? May mga franchisors kasi na hindi mo pa nga alam kung anong klase yung binebenta ng isang franchise na yon. Gusto niya nang agad mag-venture ng panibagong franchise, ng panibagong brand. For example, negosyo lang tayo Kwek-Kwek. Hindi pa nga sikat yung negosyo lang tayo Kwek-Kwek. Gusto ko na agad magtayo ng negosyo lang tayo soft drinks. Gusto ko na ulit magtayo ng negosyo lang tayo Pares. 'Di ba? So ang dami kasing ganun, guys, 'Di ba? Bakit nila ginagawa 'yon? Para mapakita nila na legit sila. Para mapakita ng mga franchisors na marami kaming brands, marami kaming mga produkto, marami kaming mga negosyo na pwedeng i-offer sa'yo. Gusto mo ng pares? Meron kaming parisan. Gusto mo ng siomayan? Meron kaming siomayan. Gusto mo ng noodles? Meron kaming noodles. 'Di ba? But iisipin mo, sikat ba tong mga brands na to? Bakit ang dami agad? Hindi pa nga establish yung isang brand Bakit naglalagay agad sila? But again, 'di ba? Red flag 'yun, 'di ba? It's a red flag. It means that the franchisor is not really committed to the brand itself and to the product that they're selling. Kasi gusto lang talaga nila ma-cover lahat ng mga taong gusto mag-franchise. Kasi na-research nila na marami palang gusto mag-franchise ng pares. Marami palang gusto mag-franchise ng siomai. Diba? So, gagawa ako ng franchise ko ng siomai na pwede nilang i-franchise. Gagawa ako ng franchise ko ng pares na pwede nila ding ma-franchise. Diba? So, again, red flag yun. 'Di ba? So, those are our red flags or yun ang mga red flags na kailangan nating iwasan. Okay? So, basically, yun yung mga dapat nating iwasan ng mga franchise. Okay? So, sinasabi ko to dahil of course, gusto ko kasi laging nire-reiterate sa mga listeners ko yung essence ng pagfa-franchise. Okay? So that is our episode for today. So actually medyo intense itong episode na to, no. Well, siguro naging intense siya kasi for me hindi talaga okay yung ganong klaseng business structure and business model. It feels like you're robbing your franchisees. Diba? It really does. It really does feel like you're robbing the people of their money, of their hard-earned money, and you yourself, you're not even dedicated to your own brand.
The fact na hindi mo kayang mag-company owned. The fact that you don't want to operate your own branch, your own franchise. 'Di ba? The fact that you offer so many brands pero wala pang pumapatok ni isa dun sa brands na yon, or wala pang established ni isa dun sa brands na yon. 'Di ba? So I want people to be smart in terms of investing their money, and I'm actually very happy that many Filipinos today are choosing to invest their money on their own brand, 'di ba? Ang dami na kasi mga nagnenegosyo ng sarili nila ngayon, 'di ba? May mga sarili na silang parisan, may mga sarili na silang ihawan, may mga sarili na silang mga concept coffee shop, everything, 'di ba? Mas mabuti na 'yon kaysa mag-invest kayo sa mga franchisors na hindi naman talaga karapat-dapat pag-investan. Okay? So again, itong mga red flags na to will guide you in helping you choose the right brand for you. Okay, so I hope na may natutunan kayo for our episode for today. Sa mga listeners natin na umabot hanggang dulo ng video na to, at hindi pa kayo subscribers, please do subscribe to our channel. Help us by subscribing, liking, sharing this video to your friends, families, your girlfriend, boyfriend, 'di ba? So sa mga tropa niya rin na gustong magnegosyo, or to learn, yung mga tropa niyong na gustong matuto sa pagpa-franchise or sa pagnenegosyo itself. Okay? So, ayun lang. Thank you for listening. See you on our next episode on Friday. Very exciting. We will cover, actually namimili pa ako ng brand. Pero, very exciting. Gasoline station siya na franchise. So, it will be uploaded on Friday. So, abangan nyo yan. Thank you so much for listening. Ingat palagi. Peace.